Habang hindi makapaniwala si Chil Sam Kim at si Madam sa nangyari, nagsalita si Song Soo-ha na sinabing, "Kita nyo. Sinabihan ko na siya na dapat bumalik na lang tayong lahat sa Busan." Habang ang iba ay hindi rin makapaniwala sa nangyari, biglang sumigaw si Madam, "Kalma lang kayo, mga gago. Dokchel, sigurado ka bang nakita mong nagbago ang boss?" Sumagot si Dokchel, "Oo. 3 Class A mutant ang sabay-sabay na umatake sa kanya. Wala siyang laban. Hindi rin sana ako nakaligtas kung hindi ko nakita yung motorsiklo sa malapit." Nagsalita si Madam, pagod na siya, kaya natalo siya ng isang grupo ng mutant. "Alam ko namang pinipilit niya ng sobra ang sarili niya, parang gamo-gamo na lumalapit sa apoy." Agad na nagsalita si Dokchel, "Kalimutan na ang misyon. Bumalik na tayo agad sa base camp, mamamatay tayong lahat kung hindi tayo kikilos. Sa tingin niyo ba kakayanin niyo siya kapag naging mutant siya?" Subalit sa isip ni Chil Sam Kim, may naramdaman siyang kakaiba. Mabilis at magulo ang sitwasyon at limitado ang impormasyon. Dapat ba talaga silang umatras pabalik ng base camp kahit hindi pa nila nakikita kung talagang ang nagbago si Suho Jang? Mapagkakatiwalaan ba ang sinabi niya? Gusto sanang pamunuan ni Chil Sam Kim ang mga slasher papunta sa harapan para makita niya mismo kung talagang nagbago si Suho Jang. Pero kung tama si Dokchel, ilalagay niya sa kapahamakan ang natitirang mga slasher, at mababalewala ang lahat ng pinaghirapan ni Suho Jang. Subalit biglang hinawakan ni Song Soo-ha ang balikat ni Chil Sam Kim at nagsalita. "Kung talagang wala na ang boss, ikaw ang dapat mamuno sa amin, sir. Pakisuyo, pamunuan mo ang mga slasher pabalik sa ligtas na lugar bago pa tuluyang kumalat ang takot at kaguluhan." Sumang-ayon si Chil Sam Kim, subalit sa isip niya, "Kahit ako, natatakot na. Ibig sabihin, lahat ng kasama ko ay natatakot na rin." Kaya agad siyang nagsalita, "Tama ka. Umalis na tayo dito." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, "Makinig kayo, aatras tayo pabalik sa base camp. Huwag kayong magsasalita ng kahit ano na magdudulot ng takot at kalituhan. Inuulit ko, panatilihin ang formation at umatras pabalik sa base camp. Siguraduhin ninyong walang may iwan." Dito ay nasabi ni Dokchel sa kanyang sarili, na aayon sa plano ang lahat. Sa Seoul Offensive Operation HQ, nang makabalik na ang mga slasher sa base camp, nagsalita si Jaeyoung, "Anong ibig niyong sabihin, na-infect si Suho Jang? Nasaan siya? Kailangan nating bigyan siya ng first aid, antibiotics, o kung anuman." Subalit hindi na lamang nakasagot ang mga slasher sa sinabi ni Jaeyoung. Kaya nasabi ni Jaeyoung, "Hindi nyo naman siguro ibig sabihin, iniwan nyo siya." Sumagot si Dokchel, "Ano ba ang gusto mong gawin namin? Buhatin siya pabalik, may superhuman strength siya, sino ang nakakaalam kung anong klaseng mutant ang magiging siya? Para na ring nagpakamatay kami kung ginawa namin yun." Sumingit si Chil Sam Kim at nagsalita, "Pasensya na." Naiiyak na nagsalita si Jaeyoung. "Mga walang utang na loob. Binigyan niya kayo ng trabaho noong halos hindi na kayo makakain, at iniligtas kayo sa bawat pagkakataon. Ganoon ang ginawa ng boss para sa inyo. Paano niyo nagawang iwan siya? Dapat dinala niyo siya pabalik kahit na ikamatay niyo pa." Kaya hinawakan ni Dokchel ang buhok ni Jaeyoung at nagsalita, "Anong sabi mo? Kung ganun, ikaw ang pumunta roon at kunin mo ang zombie mong boss." Subalit agad siyang pinigilan ni Song Soo-ha at nagsalita, "Tama na. Hindi siya maalam lumaban. Talaga bang gagamit ka pa ng dahas laban sa kanya? Dapat huminto ka rin, Jaeyoung. Hindi mo dapat kami sinisisi ng ganyan. Huwag mong kalimutan, lahat kami ay isinusugal ang buhay namin dito." Dito ay agad na binitiwan ni Dokchel si Jaeyoung. Biglang lumapit ang isang opisyal at nagsalita, "Kakatanggap ko lang ng ulat. Na-infect si Suho Jang. Sinabi niya noon na siguradong makakarating siya sa Seoul, pero mukhang puro salita lang pala. At kayo naman, mas mahihina pa sa kanya, kaya imposible nang ituloy ang misyon." Hindi napigil ang mainis ni Chil Sam Kim kaya nagsalita siya, "Anong gusto mong palabasin? Nabutas ang frontline, at anumang oras ay pwedeng sumugod dito ang mga zombie. Sa palagay mo ba ito ang tamang panahon para latin ang mga slasher?" Sumagot ang opisyal, "Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Imposible nang ituloy ang misyon sa ganitong sitwasyon. Sa kabutihang palad, binigyan na tayo ng permiso ng command para umatras." Nagulat ang lahat sa kanilang narinig,
habang si Dokchal ay hindi maitago ang ngiti sa kanyang tagumpay. Kaya hindi napigil ang magtanong ni Ijeyong, sandali, bakit ngayon lang nagbibigay ng permiso ang command para umatras? Kung ganun lang pala kadali, bakit pinagpipilitan ninyo dati na hindi pwedeng umatras at walang opsyon ang sumuko? Sumagot ang opisyal, simple lang. Ang susi sa kontratang ito ay si Suho Jang. Patay na siya, kaya nagpapakita ng awa ang gobyerno sa natitirang mga tao. Paparating na ang utility helicopter para sa extraction. Kaya sana marunong kayong magpasalamat. Hindi na napigilan ni Ijeyong na mapamura at sumigaw. Ibig mong sabihin, hinihintay lang ninyong mamatay si Suho. Sumagot ang opisyal, anong kalokohan yan? Hindi na napigilan ni Ijeyong at bigla siyang sumigaw, isinugol niya ang lahat para pamunuan kayo at iligtas ang lahat sa bawat laban, tapos ganito lang treto ninyo sa kanya. Kasabay nito ay agad siyang umatake sa opisyal. Subalit biglang siyang pinigilan ni Song Suha, dahilan upang mawalan ng malay si Ijeyong. Sa sandaling iyon, makikita ang matinding pagkagulat sa mukha ng opisyal sa kanyang nasaksihan. Nagsalita si Chil Sam Kim, pwede ba nating ipagpaliban ang extraction? Kailangan nating makumpirma kung talagang patay na si Suho Jang. At hindi lang iyon, nawawala rin ang ilan sa mga slasher na sumama sa kanya. Sumagot ang opisyal, hindi kami pwedeng gumawa ng exceptions. Kung hindi kayo makasakay sa chopper sa loob ng 30 minuto, maglakad na lang kayo pabalik ng Busan. Dito ay agad na tumalikod ang opisyal at umalis na. Ipinaliwanag ko na ang mga slasher ay may matinding pasya na kailangang gawin. Pipiliin ba nilang ma-stranded sa impyernong ito alang-alang sa katapatan? O iiwanan nila ang mga kasamahan nila, na maaaring buhay pa, para sa sarili nilang kaligtasan? Sa madaling salita, kailangan nilang mamili kung magiging traidor sila, o bangkay. Habang sa isip ni Dokchal, napangisi siya at naisip, kahit anong pagpapanggap nyo ng katapatan at dangal, hindi nyo maitago ang tunay ninyong kulay. Muling pinaliwanag na sa mahabang panahon, inakala ng mga slasher na hindi na matatapos ang pagkakulong nila sa impyerno. Kaya nang dumating ang pagkakataon, pinili nilang bitawan ang lahat ng pinaglaban nila para sa pag-asa na makaalis at tapusin na ang walang katapusang misyon ng pagbawi sa Seoul. Nilunok nila ang kanilang pride sa araw na iyon. Nang makaalis na ang lahat, hindi maiwasan ni Song Suha na maisip, patawarin mo ako sa pag-iwan sa'yo. Babalik ako balang araw, para bigyan ka ng kapahingaan. Samantala, sa kabilang banda, makikita si Suho Jang na unti-unti nang sumusuka ng dugo. Habang naiisip niya, hindi ko maintindihan, bakit nila ginawa ito sa akin? Ano ba ang nagawa ko sa kanila? Kasabwat ba si Dokchal? O pati ang mga pinagkakatiwalaan ko ay nagtaksil na rin sa akin? Bakit ang sakit ng ulo ko? Dahil ba sa impeksyon, o dahil hindi ko maunawaan ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Dokchal? Dito ay muling bumalik sa alaala niya ang mga sinabi ni Dokchal, wala naman sa amin ang naniniwala na mababawi pa natin ang soul. Ikaw lang ang gusto talagang lumaban sa impyernong ito. Subalit bago pa siya makapag-isip ng maayos, muling sumakit ang kanyang ulo. Bigla rin siyang nakarinig ng ingay mula sa itaas. Nakita niya ang chopper na sinasakyan ng kanyang mga kasamahan, papalayo na. Dito tuluyan niyang napagtanto, iniwan na nga siya ng lahat ng mga kasamahan niya. Ipinaliwanag na sa puntong iyon, nag-apoy ang galit sa puso ni Suho Jang. Nakita niya ang mga sundalo at mga slasher na walang pag-aalinlangang umatras, iniiwan siyang nag-iisa para mamatay, para bang matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Ramdam niya kung paano unti-unting sumisingaw ang puot mula sa kailaliman ng kanyang loob. Lahat ng sakripisyo, kabutihan, pagkakaibigan, katapatan, paghihirap, sakit, luha, at mga tagumpay na pinagsaluhan nila. Wala palang halaga sa kanila. Isa lang pala akong asong pwedeng isakripisyo kapag hindi na kailangan. Ganito pala ako sa paningin nila. Habang iniisip niya ito, pilit niyang sinubukang sumigaw upang pigilan ang pag-alis nila. Subalit dahil sa labis na panghihina, nadapa siya, bumagsak sa lupa nang dahil sa isang bangkay ng zombie na nakaharang sa kanyang daraanan. Makikita ang mabilis na paglayo ng chopper. Hindi na niya napigil ang mapamura. At kasabay nito, dahan-daang pamatak ang kanyang mga luha. Pagsapit ng gabi, makikita pa rin si Suho Jang, nakahandusay sa gitna ng daan, halos hindi na gumagalaw. Sa isip niya, hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa naabot ang mga pangarap ko.
Hindi ko pa natutupad ang mga layunin ko at hindi ko pa nakakamtan ang pagiging tao na gusto kong maging. Kaya hindi ko tatanggapin na matatapos lang ako bilang isang basurang ginamit at basta na lang itinapon. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Hindi ko isinakripisyo ang sarili ko para lang pabayaan nila ako dito. Galit na galit ako sa ginawa nila sa akin. Ang unang ginawa ni Suho ay pigilan ang pagkalat ng impeksyon. Pero wala siyang gamot, wala siyang surgical instruments, at kahit pinaka-basic na antibiotics ay wala. Hindi niya mapipigilan ang impeksyon sa karaniwang paraan. Kaya napilitan siyang gawin ng isang desperado at brutal na hakbang. Habang gising at ramdam ang bawat kirot, sinimulan niyang tanggalin ang mga bahagi ng kanyang katawan na tinamaan ng impeksyon. Naisip niya, naalala ko, may ilang Class C mutants na kaya nilang mag-regenerate. Kung magiging mutant ako ng Class C o mas mataas pa, at hindi basta magiging ordinaryong zombie, baka may pag-asa akong tanggalin ang mga apektadong parte ng katawan ko at mabuhay pa rin. Sige na, gumaling ka, please. At dito, makikita ang isang milagro, nagsimulang gumaling ang kanyang sugat. Ipinaliwanag na, isa-isa, tinanggal ni Suho ang bawat bahagi ng katawan niya na unti-unting natatamaan ng impeksyon. Kapag naapektuhan ng isang organ, walang pag-aatubili niyang pinuputol o inaalis ito. Kapag nagsimulang mabuo ulit ang organ, at muling kumalat ang impeksyon, inuulit niya ang proseso, pinupunit, pinuputol, at inaalis ang anumang parte na nagdadala ng impeksyon. Parang isang panday na paulit-ulit na pinapalo ang bakal para tumibay, ganoon din si Suho Jang. Paulit-ulit niyang hinubog at kinontrol ang kanyang mutation sa pamamagitan ng matinding sakripisyo. At ang prosesong ito, tumagal ng isang buong taon. Isang buong taon ng walang tigil na pagpunit at paggagamot sa sarili. Isang buong taon ng pakikipaglaban sa kanyang sariling laman, bago niya muling nakuha ang kontrol sa kanyang isip at katawan. Pinilit niyang mabuhay, kahit kapalit nito ay ang paulit-ulit na pagputol at pagtanggal ng mga bahagi ng sarili niyang katawan. Kasabay nito, sinabi niya, "Alright, lahat ng pakiramdam ko mula sa dulo ng aking kamay hanggang sa dulo ng aking dila ay bumalik tulad ng noong nasa pinakamataas na kalakasan ko. Siguro hindi pa ako tuluyang pinabayaan ng Diyos, o marahil ang Diyos ang tumalikod sa inyong lahat. Matagal kong inantay ang unang bagay na kailangan ko, pero marami pa akong natutunan sa proseso." Habang tumingin siya sa mga zombie sa kanyang likod, biglang naalala niya habang abala ang mga zombie. Kitang-kita niyang nilalamon ng mga ito ang mga bahagi ng kanyang katawan na pinutol niya. Kaya't nasabi niya, "Huwag kayong maingay, umalis na kayo." Dito ay tila nagalit ang mga zombie sa kanyang sinabi. Sa kalaunan, biglang umalis ang mga ito sa kanyang paligid, na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Kaya naisip niya, ano iyon? Naiintindihan kaya nila ang mga sinasabi ko? Ang ilan sa mga zombies na kumain ng mga parte ng katawan ko ay parang may pagkaintindi sa akin. Hindi ko eksaktong nakakontrol sila. At nahihirapan sila sa mga komplikadong gawain. Pero, maaaring maging kapaki-pakinabang sila kung makakahanap ako ng paraan upang mapabuti ang kontrol ko sa kanila. Habang tumingin siya, nakita niya ang signage ng Busan at nasabi, "Ang mga kasamahan ko ay iniwan ako upang bumalik sa Busan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan roon." Pinaliwanag na, nang bumalik sa Busan, nahati ang mga slashers sa iba't ibang faction. Tumanggi silang manatili sa Choi and Jang Company dahil ang malaking haligi na minsang nagbigay lakas sa kanila. Si Suho Jang ay wala na. Si Dukchul Jang ay nagtayo ng JDC Group mula sa malawak na suporta mula sa gobyerno. Ang Jag-Alki Market Small Enterprise Association ay nangako sa mga slashers na kukunin lamang nila ang maliliit na trabaho upang matiyak ang kaligtasan nila. At ang ilan sa mga ibang slashers ay naging freelance upang ilagay ang kanilang mga buhay sa kanilang sariling mga kamay. Nahati ang mga slashers. Habang makikita ang nagkalat na beer sa kwarto, pumasok si Song Suha at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita si Aejeong, na nalulubog sa nangyari. Kaya agad na sinabi ni Song Suha, "Alam ko kung gaano ito kalupit, pero kailangan mong ipagpatuloy ang pamamahala sa kumpanyang iniwan ng boss. Ito ang tanging pamana niya, at iyon na lang ang pinakamaliit na magagawa mo para sa kanya." Sumagot si Aejeong, "Anong silbi ng pagpapatakbo ng kumpanya kung ang mga slashers at ang mga tao ay hindi magbabago? Walang silbi,
Dahil ang bansang ito ng mga hindi marunong magpasalamat ay hindi tayo bibigyan ng respeto na nararapat sa atin. Sumagot si Song Suha, kung hindi mo mahanap ang motibasyon, gawin mo na lang ito para sa pera. Wala akong pakialam sa layunin mo o motibasyon basta't mapanatili mo ang buhay ng kumpanya. Kaya napatanong si Ijeyong, pera. Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Song Suha, tama. Sa ngayon, magtipid ka at kumita ng pera. Kapag nakuha mo na ang pera, maaari mong piliin kung bibili ka mula sa gobyerno. Magtatag ng mga bagong lugar na pwedeng tirahan sa labas ng mga pader, magbuo ng bagong koponan para sakupin ang Seoul, o kahit baguhin ang mundo kung iyon ang gusto mong gawin. Kaya't ipagpatuloy mo lang ang pamamahala ng kumpanya kung para lang mag-ipon ng pera. Nagsalita si Ijeyong, tama, siguro ang pagkakaroon ng maraming pera ay makakapuno ng pagkukulang sa puso ko. Mula sa kasalukuyan, dinagdag ni Ijeyong, yan ang nangyari kay Suho Jang at sa mga slashers, anuman ang mga dahilan namin. Hindi namin may kakaila na iniwan namin siya. Siguro yun ang dahilan kung bakit nawalan siya ng tiwala sa buong sangkatauhan. Kaya ganoon na lang ang galit ni Suho Jang sa atin. Ngayon na narinig mo na lahat, sigurado ka pa bang gusto mong lumaban sa aming panig? Sumagot si Cholsa, nagbigay ako ng pangako, tandaan mo sinabi ko sa iyo na tatayo ako sa panig ng mga tao. Bukod pa, ikaw ang nagsabi sa akin kung anong ginagawa ng mga slashers. Pumatay tayo ng mga zombie para mabuhay. Kaya't bakit ko naman sasamahan ang mga zombie?